So dahil wala pang announcement, so kung kailan bubuksan ang new program, what are you going to do kung gusto mo talagang pumunta or mag-research ka ngayon kung anong requirements mo. So halimbawa, kung pupunta ka sa mga agency, meron kasi yan silang mga nakapost sa walls nila na requirements for caregivers, requirements for elderly, requirements for childcare. Kunti lang pong difference ng mga yan kasi ano lang naman sa adult and sa children. Tapos kukunin mo, parang yun yung yung listahan mo anong mga requirements mong kakakailanganin when you process your application kung gusto mo mag-DIY. And then susundan mo lang yun which one is ang madali mong makuha or ilang months lalabas when you process it. And then say for example, ang IELTS is pag nag-exam ka, after 3 days lalabas ang result. So kung kukuha ka ng ECA, Educational Credential Assessment, ang WES dati nung ako 1 month. And then that depends sa recipient place or lugar kung saan ka naka point of origin ang gisend ang documents or saan mo pinasend, kung within Canada ka or sa Hong Kong ba ka or sa country ka. That depends po ang travel ano tawag dito yung pag-send nila, kung ilang days, ilang months aabot sa inyo. So kung within Manila ka naman, yung iba 1 month lang meron ng result. So unahin mo yung mga matagal kukunin, matagal ang documents darating sa'yo. The others, mabilis mo lang makuha, may 2 weeks, may 1 week, may ganun. May NBI, kung hit ka, so 2 weeks. 2 weeks yan pag hit ka sa NBI. You have to wait for the document after 2 weeks. So kung ganun lang, kumuha ka nung checklist or kumuha ka nung anong documents na kakailanganin mo para you have to alam mo ang gagawin mo first. Hindi ka malilito na what I'm going to do first, anong uunahin kong kukunin, anong unang kong susundin, mag-research ka, and then marami pong mga videos and vlogs po na susundan mo na lang. So yun lang gagawin mo, huwag kang malito, wala pa naman, hindi pa naman nagbukas actually. So yun.